Paano kung ang isang eroplano lang ay kayang wasakin muli ang isang Russian warship ng walang bilis, stealth, o surprise? Alas 7:18 ng umaga, isang Russian patrol ship sa Caspian Sea ang nakakita ng isang maliit na contact sa radar. Lumitaw ang return sa layong 14 na kilometro. Lumilipad ng mababa sa 40 metro at gumagalaw sa bilis na 150 kilometro bawat oras. Masyado itong mabagal para maging isang missile at masyadong stable para maging clutterly. Constant hang, bearing nito at malinis ang track sa radar. Papalapit ang object sa barko. Automatic nag-react ang combat system ng barko. Nagsimulang mag-calculate ng intercept ang fire control software. Ang close-in weapon system sa bow ay nag-adjust na ng orientation para sa predicted engagement point. Walang alarm na tumunog. Walang emergency procedures na sinimulan. Sa ganoong distansya laban sa isang mabagal na target, mukhang kontrolado pa ang sitwasyon mula sa bridge. Hindi pa ito itinuturing na crisis. Exposed ang target, handa ang barko, at may oras pa para kumilos. Simple lang ang assumption nila. Kung lalapit pa ito, wawasakin ito. Ang hindi alam ng mga crew, ang contact na ito ay nakalusot na sa maraming layers ng defenses bago pa ang sandaling ito. Ang approach angle nito ang pumuwersa sa weapon ng barko na gumana sa edge ng firing geometry nito. Dito, posible ang tracking pero hindi sigurado ang engagement. Hindi ito bumagal. Patuloy itong dumiretso sa barko. Sa mga segundong bago ang unang putok, naitakda na ang magiging resulta. Hindi ito dahil sa reaction time o firepower, kundi dahil sa geometry. Alas 7:28 ng umaga, nang tumawid ang contact sa 11 kilometro, nag-commit na ang barko para sa intercept. Nag-lock ng maigi ang fire control radar sa target. Lumilipad ang object sa baba ng 35 metro at may steady speed na 150 kilometro bawat oras sa isang direct bearing. Na-classify ito ng combat system bilang hostile base sa behavior nito at sinimulan ang engagement calculations. Sa layong kulang 10 kilometro, ang close-in weapon system ay lumipat na mula sa tracking patungong firing logic. Isang maikling burst ang ipinatok. Nagpakawala ang gun ng nasa 150 rounds sa loob ng kulang sa 2 segundo. Naka-aim ito sa isang predicted intercept point. Ang mga tracers ay dumaan sa ere sa tapat ng target. Walang detonation, walang nakitang damage. Nanatiling stable ang radar track at patuloy na umusad ng walang deviation. Nag-recalculate ang system at sinubukang mag-re-engage. Sinundan ng gun ang contact ng tumpak. Pero nanatiling unstable ang solution. Ulit-ulit itong lumalabas sa engagement envelope. Nakikita at natatrack ang target. Pero hindi ito nananatili ng matagal sa firing arc para sa isang sustained burst. Isang pangalawang intercept attempt ang inihanda sa mas malapit na range. Muli, ang contact ay dumaan sa outer edge ng engagement geometry ng weapon. Nakikita ito ng gun at kaya itong itrack ng radar. Pero hindi kayang manatiling naka-align ang weapon para sa isang decisive hit. Bumaba ang range sa 8 kilometro. Sa puntong ito, ang failure ay hindi na tactical. Gumagana ng tama ang system. Ang limitasyon ay geometric. Isang narrow firing envelope ang ginagamit ng isang slow at precise approach. Pakunti na ng pakunti ang options ng barko. Kung hindi maabot ng weapon ang target, kailangang baguhin ng barko ang geometry mismo. Nabubuo na ang desisyong iyon at ito ang magtatakda sa susunod na phase ng engagement. Alas 7:36 ng umaga, tumawid ang target sa 7 kilometro, lumilipad pa rin sa baba ng 30 metro sa isang steady approach. Malinis itong natatrack ng fire control radar, nag-update ng 12-12 ng beses bawat segundo. Sa bawat display, naroon ang solution. Tama ang lahat ng numero. Ang problema ay mechanical. Sinubukang sundan ng close-in weapon system ang bearing hanggang 268 degree. Umabot na ang gun sa physical limit nito. Na-block ng sariling structure ng barko. Hindi na ito makaka-rotate pa nang hindi tatama ang putok sa sariling bakal. Patuloy ang recalculating ng computer. Bawat cycle ay parehong resulta. Boundary violation, loss of solution, at instant reacquisition. Gumagana ng perfect ang automation,
Pero wala itong napapala. Agad na dumating ang order para magmaneuver. Mabilis na lumiko ang barko sa port. Nagdagdag ng power ang mga engine habang ang daan-daang toneladang hull ay umiikot sa tubig. Simple lang ang layunin. Paikutin ang barko para makuha ang target sa firing arc at mawala ang blind sector. Pero ang blind sector ay sumasabay sa pag-ikot ng barko. Hindi binago ng target ang course nito. Nanatili itong nakalock sa boundary. Dumaos-dos ito sa gilid ng engagement envelope na parang ito ang nagsisilbing gabay. Sa layong 5 kilometro, saglit na nag-green ang firing solution. Nag-fire ang gunong maikling burst, halos 200 rounds sa isang point na nadaanan na ng target. Habang nag-firing sequence, ang bearing ay nag-shift lang ng ilang degrees. Sapat na yon. Sa layong 3 kilometro, wala nang oras para mag-correct. Ang weapon ay nag-track, ang barko ay lumiko. Pagkatapos, naabot ng drone ang limit ng geometry. Hindi ito umiwas. Hindi ito bumagal. Dumiretso ito sa superstructure ng barko at sumabog sa impact. Ang explosion ay sumira sa external plating, pumutok sa internal systems, at nagpakalat ng apoy sa mga compartments. Hindi man lang nakapag-react ang damage control. Ilang segundo lang, tapos na ang engagement. Nakikita ng weapon ang target sa buong oras. Hindi lang nito kayang pumutok sa lugar kung saan pinili ng target na pumunta. Ilang oras bago nito, malayo sa Caspian Sea. Muntik nang matapos ang mission bago pa man ito magsimula. Sa dilim ng madaling araw, isang Ukrainian Air Defense Unit ang nakakita ng 2 mababa at mabagal na contacts mula sa northwest. Pamilyar ang radar picture. Altitude na nasa 180 metro. Speed na malapit sa 100, 45 kilometro bawat oras. Ang flight profile ay tugma sa mga drones na tinatrack ng crew sa buong linggo. Otomatikong na-flag ng system ang mga ito. Malinis ang threat logic. Masyadong malinis. Ang fire control officer ay nag-focus habang ang oras ay bumibilis. Target range 42 kilometers. Ang time to engagement window ay kulang sa 20 segundo. May power na ang launcher. Nakaload na ang guidance parameters. 12 nang beses na itong ginawa ng crew noon. Walang pag-aalinlangan, walang kalituhan. Ang mga contacts ay lumilipad ng diretsyo, disiplinado, at tila walang pag-iingat. Iyon pa lang ay kahina-hinala na. Umabot ang countdown sa 10 segundo. Sa ikapitong segundo, muling tiningnan ng officer ang altitude at heading. Eksakto ang mga numero. Halos kapareho ng mga hostile profiles. Sa ika-5 segundo, nakahanda na ang kamay niya para sa authorization. Pagkatapos, isang linya ng data ang bumasag sa pattern. Ang flight path ay tumama sa isang protected corridor. Ang corridor 7 na active para sa isang maliit na window sa gabing yun. Isang strip ng airspace na mas maliit sa 15 kilometro ang lapad, nakalaan para sa special operations flights. Hindi ito kinikilala sa radar picture. Maliban na lang kung talagang hahanapin ito. Agad siyang natauhan. Hindi ito mga incoming threats. Sila ay mga outbound assets. Binawi ang authorization ng kulang sa 3 segundo ang natitira. Tumigil ang launcher. Patuloy na nag-track ang radar habang ang 2 contact ay dumaan sa corridor. Nawala sila sa southeast. Hindi nalaman kung gaano sila kalapit na mapabagsak ng sarili nilang panig. Ang margin ay nasukat lang sa ilang segundo. Ang resulta sana ay tiyak na kamatayan. Ang nag-iisang desisyong iyon sa gitna ng pressure, ng walang confirmation, ang nagtuloy sa mga drones. Nakatakbo sila ng daan-daang kilometro sa hostile airspace. Lahat ng sumunod na pangyayari ay nakadepende sa sandaling iyon. Hindi nakaligtas ang mission dahil sa pagiging invisible. Nakaligtas ito dahil may isang taong nag-hesitate sa tamang oras. At nang tumawid ang mga drones sa boundary na iyon, wala nang pangalawang pagkakataon para iligtas sila. Sa oras na 3:12, muling bumaba ang mga drones. Ang 2 UA versus ay bumaba sa altitude na 55 metro para sa isang flight profile na nakabase sa physics. Sa baba nila ay ang frozen steppe. Daan-daang kilometro ng bakanting terrain. Sa taas naman nila ay ang isa sa pinakamahigpit na air defense network sa papel. Binuo ito sa assumption na ang mga target ay lilipad ng mas mataas. Sa altitude na ito,
Gumuho ang mga assumptions na yon. Karamihan ng ground-based radar sa rehiyon ay nakamount 8 hanggang 10 metro sa taas ng lupa. Laban sa target na nasa baba ng 60 metro, ang radar horizon ay lumiit hanggang 30 kilometro lang. Higit pa doon, hindi lang nagfe-fade ang radar energy. Talagang lumalampas lang ito. Ang signal ay dumadaan sa itaas ng mga drones nang hindi sila tinatamaan. Sinamantala ng ruta ang limitasyong ito. Sinundan ng mga drones ang isang corridor sa pagitan ng mga overlapping coverage zones. Sa malalawak na lugar, ang margin ay umaabot sa 12 kilometro. Sa pinakamasikip na parte, lumiliit ito sa 7 o 8 kilometro. Sa cruising speed nila, ang navigation error na 15 segundo lang ay sapat na para makita sila sa radar. Hindi sila naligaw. Pero hindi rin bakante ang koridor. Isang Russian patrol helicopter ang lumipad noon para mag-monitor ng infrastructure pagkatapos ng mga sabotage. Hindi ito naghahanap ng drones, pero ang presensya nito ay nakapagpabago ng sitwasyon. Nagsimulang suriing mabuti ng mga radar operators ang mga mahihinang returns. Mas binibigyang pansinan nila ang mga irregularities na karaniwan nilang binabalewala. Sa loob ng ilang minuto, naging mapanganib ang corridor. Isang medium-range radar ang nakakita ng flicker, mahina at intermittent sa edge ng detection. Nilitaw ang signal, mawawala, at muling nilitaw ilang kilometro ang layo. Unstable ang atmospheric conditions noon. Ang layer ng malamig na hangin sa ibabaw ng mainit na lupa ay bumabaluktot sa radar energy. Lumilikha ito ng mga false contacts na tila gumagalaw. Pinanood ng operator ang scope. May consistent heading ang track. Hindi ito karaniwan, pero hindi sapat para maging desidido. Ang pag-escalate ay nangangahulugan ng pag-activate ng fighters at pagpapaliwanag kung bakit sapat ang isang ghost contact. Ang signal ay nalog lang bilang low confidence. Bumalik ang radar sa mas priority ng mga sectors. Nagpatuloy ang mga drones. Nakatawid sila ng higit 300 kilometro sa hostile airspace nang hindi nagagalaw. Pinotektahan sila hindi ng invisibility, kundi ng geometry, disiplina, at isang koridor na pinayagan ng planeta mismo. Alas 5:10, nagbago ang karakter ng airspace. Ang ground-based defenses ay hindi mailalagay sa gitna ng bakanteng step. Walang daan, walang kuryente, at walang logistics para suportahan sila. Dahil dito, ang task ng proteksyon ay nalipat sa itaas. 2 Russian fighter jets ang nasa arena. May malawak na patrol pattern sa 11,500 metro. Pabalik-balik sila sa halos 100 at 60 kilometro ng bakanteng terrain. Ang mission nila ay endurance, hindi interception. Ang bawat aircraft ay kumukonsumo ng halos 2,800 liters ng fuel bawat oras habang umiikot sa wala. Naghahanap sila ng isang bagay na hindi naman dapat naroroon. Ang primary radar nila ay kayang makakita ng malalaking aircraft sa layong daan-daang kilometro. Pero laban sa target na kasing liit ng mga drones na ito, ang range na yun ay nawawala. Lalo na't puno ng ground clutter ang kanilang scope. Walang silbi, ang radar lang. Ang totoong panganib ay nanggaling sa infrared. Ang mga passive sensors ng fighter ay nag-scan para sa heat na hindi dapat nandoon. Ang mga engine ng drone ay maliit, pero naglalabas ng gas na nasa 600 degrees Celsius. Laban sa frozen ground, ang temperature difference na yon ay kitang-kita. Hindi kailangan ng heat na tumalbog pabalik. Kailangan lang itong umiral. Sa loob ng ilang minuto, pabor ang geometry sa mga drones. Mababa sila sa ilalim ng 50 metro at malayo sa likod ng mga fighters. Nasa blind zone sila ng forward-looking sensors habang ang jet ay nag-i-scan sa harap at baba. Ang mga drones ay dahan-dahang umusad ng hindi nakikita. Pagkatapos, nagsimulang sumara ang patrol pattern. Nang marating ng mga fighters ang dulo ng kanilang racetrack, tumagilid sila para lumiko. Nag-flip ang geometry. Ang kadalang mga sensors ay direktang tumama sa koridor kung saan dumadaan ang mga drones. Mabilis na tumaas ang closing speed, higit 750 km bawat oras ang combined speed. Hindi na lang theoretical ang detection. Isang mahinang thermal trace ang lumitaw. Hindi malakas, hindi stable. Pero totoo, nag-adjust ang mga filters. Tumaas ang sensitivity. Lumalakas ang signature sapat para ma-confirm ang movement.
Nabubuo na ang intercept logic. Kung magpapatuloy ang track, makikita na sila visual sa loob ng ilang minuto. Hindi binilisan ng mga drones. Hindi sila tumaas. Nag-execute sila ng isang programmed course change na nasa 14 na degrees, saktong-sakto sa segundo. Agad ang naging epekto nito. Ang exhaust plume ay umikot relative sa sensor. Naging isang manipis na linya na lang. Ito imbes na isang maliwanag na point. Bumaha ang ground heat sa background. Continuing approach. Nawala ang thermal contrast. Naglaho ang trace. Saglit na napanatili ng mga fighters ang course nila, pilit na nag-i-scan at nag-aaksaya ng fuel pero wala nang bumalik. Dahil paubos na ang fuel at walang solid track para humabol, bumalik ang patrol sa pattern nila. Sa baba nila, patuloy ang lipad ng mga drones. Nakaligtas sila hindi sa pagkiripas ng takbo, kundi sa pagdaan sa isang narrow window ng geometry at timing, kung saan ang maliit na pagbabago ng angle ay sapat na para maging noise ang detection at maging duda ang katiyakan. Ang pagkawasak ng barkong yon ay hindi dahil sa poor training, mabagal na reaction, o lumang technology. Lahat ng system ay gumana. Lahat ng order ay may logic sa sandaling iyon. Sumagot ang crew ng eksakto sa itinatadhana ng doctrine. Pero hindi pa rin naiwasan ang resulta. Dahil ang totoong failure ay nangyari bago pa man i-launch ang drone. Nangyari ito nang ang mga assumptions ay isinulat sa bakal. Nang maniwala ang mga designers na sapat na ang isang gun. Nang isipin ng mga planners na ang mga threat ay palaging mabilis, mataas, at halata. Nang pagkatiwalaan ng automation, para ayusin ang mga problemang geometry lang ang makakapagdesisyon. Laban sa mga missiles at aircraft, tama ang mga assumptions na yon. Laban sa isang mabagal, mababa, at sadyang attacker, Negative detonation on gumuho target. silang lahat. Hindi dinaig ng drone ang Engineering, barko check sa the firing lakas. solution immediately. Hindi nito nilito ang mga sensors. Pumunta lang ito sa lugar kung saan hindi makaputok ang barko. Iyan ang mahirap na leksyon sa modern warfare. Ang tagumpay ay hindi na lang para sa panig na may mas maraming power, mas mabilis na armas, o mas malayo ang range. Para ito sa mga nakakaintindi Track ng confirmed limits, on the target icon. physical Moving along limits, the boundary. design Acknowledge. limits, Keep at monitoring human the gap. limits. At sa mga handang maghintay ng pasensyoso para samantalahin ang mga ito. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga kwentong gaya nito. Hindi dahil sa pagsabog sa dulo, kundi dahil sa mga tahimik na desisyon na naging dahilan kung bakit hindi maiiwasan ang pagsabog na iyon. Ngayon, hetong tanong na iiwan ko sa inyo. Kung ikaw ang responsabale sa pagtatanggol sa barkong yon, ano ang babaguhin mo? Mas maraming Hi, armas, Captain. mas Maneuvering to magandang 049er. sensors, o ang mga assumptions sa likod nila? At sa hinaharap, gaano kaya karaming systems sa mga militar ngayon ang may mga blind spots na ayaw aminin ng kahit sino? Ipaalam nyo sa akin ang inyong iniisip sa comments. Kung mahalaga sa inyo ang ganitong uri ng analysis, i-consider ang pag-subscribe. Dahil ang susunod na labanan ay maaring napagdesisyunan na bago pa man ito magsimula.